magandang gabi mga boss, mga kamping, mga bunyog. Oy, salamat sa dumadagdag subscriber, no? Mga friend. Pucha, masaya sa sa South Korea. People celebrate President Yoon's impeachment in Seoul. Yan, no? May sound kasi, baka Yan sila, oh. Baka tayo, copyright tayo, oh. Oh. People celebrate President Yoon's impeachment in Seoul. Oh, yan, oh. Saya-saya, dami, oh. Libo-libo. Oh. Oh, dami. No, mga friend. Kaya kasalanan itong presidente na to. No? Nagdeklara yata ng martial law to, eh. Oh. No? South Korean President Yoon Suk Yeol impeached impeached for imposing martial law. Nag-martial law kasi ito, di ba? Sandali lang, tinanggal siya natanggal. Baka makulong pa to, eh. 대통령 윤석열 탄핵 소추하는 Buti ka no, tibay, mga boss. Dito naman sa atin, Vice President lang. Hindi pa ma-impeach. Ito no, sandali lang impeach. No? Presidente yun, ha? Oh. Dito naman sa atin, yung dating presidente na nagpapatay ng 30,000 tao yata yun, di ba? Yung war on drugs niyang peke. O, dami ng ebidensya. Matapang pa sila. No? O, ito siya, oh. At ang tawag niya sa ICC, Sili Court. Oh, ito. Wala. Asked about the ICC investigating him over his war on drugs. May I know the reason why you withdrew from the International Criminal Court? It's a silly court. I'm sorry, sir? It's a silly court. It's a silly court. Walang ginawa yan. Wala namang nakulong. Wala namang basta puro demandal yan. Have you ever thought of actually facing the International Criminal Court instead of withdrawing? Had it ever crossed your mind back then? Sir, hindi ako believe sa puti. I would rather face a Filipino. Baski ako, wala akong abogado. Ako lang. And he can sentence me to death or to reclusion perpetua. Basta korte ng Pilipino. I will abide by it. I will not allow a foreigner to judge me for the things that I had to do during my time as President of the Republic. Former President... Oh, ano masasabi mo? His Excellency, BBM, baka ikaw nga ma-impeach, Pag ito katapang itong wala nang immunity from suit yan. Oh, pero ginagalang pa rin. Tama na kung pagmumura sa Senado. Diba? Parliamentary courtesy. Respeto sa isang bastos na walang yan presidente. Under oath, inamin niya yan sa Senado. Kaya ho, tanong ko kahapon, sa patungo itong bansang Pilipinas, di ba mga boss? Maganda naman ho yung comment nyo, kaya anuhan natin. Ang tawag niya sa ICC, it is a silly court. Oh. Ayoko ikang puta na. Bakit ganito pagsalita to? Wala naman immunity from suit na to. Di ba? Oh. Dito raw siya haharap. Sino haharap sa'yo rito? Kung yun nga Senado, nire-respeto ka ng todo-todo, Ganon din yung Kongreso. Oh. Sino sa'yo dito?
Ganon din yung ombudsman. Oh. Siya pa. Ganon din yung DOJ, oh, 'di ba? Sinampahan ng grave threat, oh, dismiss agad. Grave threat pa lang 'yun. Oh. Hindi ka maski nabastos-bastosin mo na yung Justice Carpio. Bobo, yata sabi nito kay Justice Carpio. Oh, dating justice ng Supreme Court. Bobo sa kanya 'yun. Oh. ICC, silly court sa kanya 'yun. Napakatalino nito. Paano mo i-ano to dito? Tanginang yan. Bongbong. Ha? Samantala sa Korea, oh, di ba? Sa Syria, oh, nangyari na yung ano doon, yung presidente rin doon, oh, putik. Tindi ng inabot doon, pero matagal pa lang na gano'n yung ano na yun. Yun, yung presidente ng Syria. Matagal na munini rin doon sa ano, 50 years yata. Oo, ang dami. Grabe rin, dami, no? Pinapanood ko, grabe rin pala yun, oo, pero, pag itong Duterte nakabalik, baka maging Syria itong Pilipinas. Baka, ha? Oo. Oo. May torture chamber, may talagang grabe, tsaka sobrang yaman yung pangalan ng presidente ng Syria na yun. Assad. Oo, Assad, oo. Ang nanalo yata, rebel, eh. Oo. Moment cheering Syrian rebels burn coffin of Assad's brutal father who slaughtered 40,000 people. O putik, grabe, no? Mas malupit pala yung ano, Syrian president. Andun na, ano, napunta kay Putin. Oo, kay Putin. Daming pera. Billion. $135 billion daw ang pera niya. Tsaka, grabe talaga kayamanan. Oo. Samantalang ang dami palang naghihirap sa Syria. Di ganyan din nalalabasan dito, no. Pag hindi na ano ni ano to ni Bongbong itong mga Duterte na to, hindi niya naayos ito. Oo. Kanina pinag-uusapan nila Richard Hidarian, Justice Carpio, saka ni dito ni Secretary Ronald Llamas. Nood ako eh. Pinag-uusapan nila yung parang lapses nitong gobyerno ni Marcos tungkol sa PhilHealth, whatsoever, kung ano-ano pero bandang huli, mahaba usapan, may isang oras eh. Oo. Eh, sabi ni Secretary Llamas, kailangan ano muna natin to si Don Duterte. Maalis muna natin sa kanan natin ano to. Kasi kung ano nga, tama naman. Sisilipin nyo na yung baho ni itong administrasyon ni Marcos. Nandyan pa yung Duterte. Wala, di ba? Saan lalagay ang tao? Oh, di ba mga boss? Marami nang bumibilib kay Marcos na mabuti siyang pangulo. Tapos, eto ngayon itong mga sumisilip sa kapalpakan nitong gobyerno ni Marcos. Di ba? Kaya tama lang din si Secretary Llamas na tsaka na natin pag ano nito, ito munang Duterte ang dapat matanggal. Oo. Kasi nga ayon sa survey, number 2 pa yata, nangunguna na rin sa survey si Tulfo. Sasakit ang ulo ni ano to, si Attorney Libayan, oo, to sa Tulfo, oo, ewan. Saan papunta talaga? Talagang tatanong mo mga friend, saan papunta itong Pilipinas na to? Oo, di ba? Wala. Panginoon. Walang yung mga tumatakbo, walang, sabi nga ni Justice Carpio kanina, kakanta ka lang at sikat ka, senador ka na. O, hindi ka gaya ng mga panahon nga naman nila Hubito Salonga, o yan. Alam nyo, sa nangyayari sa Senado, siguro kung nandiyan pa yung Miriam Defensor Santiago, puta, hindi po pwede ang mura-mura mo, digong. Baka i-contempt ka ni Miriam Defensor. Pero mukhang kaibigan niya si Defensor, di ba? Hindi niya tinanong si Defensor nung nung debate. Wala siya, pinuri niya si Defensor, di ba? Oh, magaling si Digong, magaling. Oo. Ha? Magdi-debate.
magkaharap sila ni Digong, tsaka ni Miriam Defensor, eh. Handa na si Defensor, eh. Biglang katanong-tanong ni Digong, eh, how is your health, ma'am? Walang tinanong si Digong, anong itatanong ko sa isang babae na most qualified na maging presidente ng Pilipinas? Anak ng puta, di siyempre, lumambot na yung ni Miriam Defensor, ha, di ba? Oh, magaling si Digong, alam niya yung babanggain niya at yung hindi. Oo. Oo. Pero si Marojas, kuntirahan niya si Marojas, di ba? Oh. Yan ang Digong. Ayan, mga friend. Ay, nako. الله أكبر اقتحام قبر المقبور المجرم الطاغوت الدكتاتور حافظ الأسد لعنه الله الله أكبر ولله الحمد. Ito, mga friend. Moment cheering Syrian rebel burn coffin of Assad's brutal father who slaughtered 40,000 people. Pinasok ko yung musileo nung pamilya nitong Assad. Oo. At yung libingan ng tatay nung napatalsik na pinuno ng Syria, sinunog pa ho lalo yung gusto nila walang makitang alaala ng Assad family sa Syria. Kaya yung musileo pinasok din. Yung parang pinaglibingan. Winasak yun, sinindihan pa. Teka, hindi ba yan ang sabi ni Sarah? Pag nakabalik ako, pag uhukayin ko yung libing ng tatay mo, titatapon ko sa West Philippines yan. Nako. Wala ng mga ebidensyang nagsasabing dumating na sa Russia noon pang Disyembre 8 si deposed Syrian President Bashar al-Assad matapos itong tumakas kasama ang pamilya nito mula sa pag-atake ng mga rebelde sa Damascus nitong Martes lamang kinumpirma ni Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov ang pagdating nito sa kanilang bansa. Bunsod ng pagtakas ni al-Assad ay nagdiwang naman ang rebelding grupong Hayat Tahrir al-Sham o HTS na pinangunahan ni Abu Muhammad al-Jolani dahil natapos na ang 13 taong digmaang sibil sa Syria na nagsimula taong 20. Puta, 13 taon pa lang digmaang sibil na yun. Puta. No? Dito, hindi naman siguro aabutin ng ganyang katagal. Oo. 11 pa. Sa loob lamang ng 12 araw ay napabagsak ang gobyerno ni al-Assad na minarkahan din ang pagtatapos ng ilang dekadang pamumuno sa ilalim ng iisang pamilya lamang. Mahigit 50 taong naghari ang al-Assad family sa Syria. Nagsimula ito nang iniluklok bilang Pangulo ng bansa si Hafez al-Assad taong 1971 matapos niyang pangunahan ng isang coup noong 1970 na matagumpay na napatalsik ang nooy de facto leader ng bansa na si Salah Jadid. Pero bakit nga ba maraming Syrians ang may galit sa al-Assad family? Ayon sa mga political analysts at mga historiador, ilan sa mga dahilan na galit ang marami sa pamilya al-Assad ay dahil sa authoritarian rule nito. Marami sa mga Syrians ang nakikita na brutal ang administrasyon ni al-Assad mula nang pumutok ang isang pag-aaklas noong taong 2011. Marami ring mga kritiko ng pamahalaan ni al-Assad ang nagsasabing makapagpapatunay sa umano'y human rights violations nito. May mga ulat ng pagsasagawa ng Parang Duterte lang din, di ba? Human rights violation. Di ba? Pero wala na sa pwesto, Matapang pa si Duterte, oo. No. At ganun din yung anak niya, pupugutan pa raw ng ulo yung presidente. At kumuusap na ng assassin at pinapapatay na yung mag-asawa at saka si speaker. Pero marami pa rin kampi sa Senado para hindi siya ma-impeach. Saan talaga pupunta itong Pilipinas na ito, di ba? Tuloy. Torture, paggamit ng chemical weapons at extrajudicial killings ang gobyerno ni al-Assad. Nakaapekto rin sa imahe ni al-Assad ang kinakaharap na dagok sa ekonomiya ng Syria kung saan marami sa mga mamamayan doon ay walang hanap buhay na nagdulot naman ng malawakang suliranin ng kahirapan sa bansa. Purong ganito rin dito yata, di ba?
May ibang political analysts naman na nagsasabing kaya natalo ang Assad regime kontra sa mga rebelde ay dahil wala ng kapasidad ang Russia at Iran para tulungang ipagtanggol ang Damascus mula sa mga rebeldeng pag-atake. Anila, tali ang kamay ng Russia sa pakikipagdigma nito sa Ukraine habang ang Iran naman ay nakatuon sa pagtulong sa Lebanon kontra Ay, kampi sila ng Iran at saka Russia. Itong si Al-Assad, no? Kaya binigyan ng political asylum ni Putin sa Russia si Al-Assad eh. Oo. Ang putik yan. Tayo kaya. Baka puputok na yung West Philippines na yan eh. Totoo lang. Bahala na si Lord. Israel. Ngayon naman ay ating isa-isahin ang naging hakbang ng mga rebelde para pabagsakin ang Al-Assad regime. Nobyembre 27 nang maglunsad ng major offensive kontra sa pro-government forces ang grupo kung saan ang unang pag-atake ay ginawa sa Aleppo. Nag-launch naman ng airstrike ang Russia bilang tugon sa pagtulong sa Syria pero hindi natinag ang mga rebelde. Matapos masakop ang Aleppo ay kasunod namang inatake ang mga lungsod ng Hama, Homs at ang Deraa na lugar kung saan nagsimula ang 2011 uprising. Disyembre 8 nang idineklara ng mga rebelde na malaya na ang Damascus. Maraming mga bilanggo sa Sednaya Prison ang pinakawalan at nagdiwang sa matagal nang inaasam na paglaya ng Syria mula sa kapangyarihan ng Al-Assad regime. هذا مصر يا اخواني تاريخ جديد للامه الاسلاميه باكملها. هذا مصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه. كم تلافينا من مخاطر. O siya, nakita niyo, napanood niyo to, yung pinuntahan yung garahe nitong si Al-Assad na to. Puta, daang-daang mga luxury car. Ang gaganda. Kita ko eh. Milyon-milyon ang halaga. Ha? Tapos ang daming nagugutom, no? Pero alam niyo, pag talagang diniinan ni Marcos tong Davao, marami pa. Meron isang manager yata ng Pogo, patakas, nahuli, babae, oo, sa Davao Airport na naman, Hindi kaya pwedeng magdeklara ng martial law sa Davao? Parang nangyari doon sa ginawa ni Digong doon sa Marawi, na maraming pag binuksan yan, maski ang palagay ko lang malay mo, yung kingdom ni Kibulog na yan, marami yan. Itong Al-Assad, maraming underground, no? Yung bahay niya, pinuntahan yung palasyo. At yung mga kapatid ni Al-Assad, na sobrang yayaman din. Ni-raid din yung mga mansyon nila doon sa Syria. Oo, pinasok ng mga rebelde. ترك سوريا تركها مزرعة للأطماع الإيرانية. نشر فيها الطائفية. أثار فيها الفساد. At nitong Miyerkules ay hinirang ng mga rebelde bilang leader ng transitional government ng Syria si Mohammed al-Bashir. Si al-Bashir ang magsisilbing bagong prime minister ng bansa habang unti-unti itong bumabangon at bumabalik sa normal. Pangungunahan ni al-Bashir ang transitory government ng Syria hanggang March 1, 2025. Bagaman napabagsak ng HTS ang Al-Assad regime, ay itinuturing pa rin ito bilang isang terrorist group ng Estados Unidos, Turkiye at iba pang mga bansa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbangon ng Syria sa gitna ng girian sa pagitan ng dalawang puwersa, gayon din sa iniwang pinsala ng airstrike ng Russia sa bansa. Sa katunayan ay hinimok na ni al-Bashir ang mga Syrian refugees na bumalik na sa Damascus dahil giit niya, mahalagang makabalik sa Syria ang mga residente nito para muling makabangon ang kanilang bansa mula sa malalim na pagkalugmok sa ilalim ng pamumuno ni Bashar al-Assad. Sa muling pagbangon ng Syria, tsaka itong Al-Assad na to, ano pala to? Meron din siyang laboratorio ng mga drugs. Oo. Drug dealer din pala itong Al-Assad na to. Oo, mga friend. Ay, nako. Sa totoo lang, mga friend, pag nakabalik ang Duterte, tapos na. Oo, tapos na. Wala na. Hindi na bibitawan yan. Oo. Kanila pa rin. Hanggang ngayon, Diyos me.
Supreme Court, hindi sila madisbar-disbar, o, malalaman natin kung ano mangyayari talaga dito sa administrasyon ni His Excellency, no? Pero yung gaya sabi ni Ronald Llamas, pag hindi pa nila natapos yan, dapat sabi ni Ronald Llamas, before election, impeach na yan si Sara. Kung hindi, wala na. Yun ang sabi ni Secretary Llamas, no? Pag hindi nila na-impeach yan, dumating ang eleksyon, 2025, wala na. Ewan ko di ba? Magandang gabi po tayo, sabi ni Jeff Ramos. Doon siya sa South Korea si Jeff. Teresita Gildo, welcome to the club. Panginoon Diyos na mahabagin, ilayo niyo po kami sa mga demonyong politikong gahaman, pahirap sa mga Pilipinong hirap at gutom. Nagdadasal na si Teresita Gildo. Welcome to the club, Teresita. Chupista Bunaaw, shout out. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, Kuya Rox, at samahan mo po sa mga ka-warriors. Ay nako, sino ba namang di mapapamura sa mga pinagagawa ng politikong gahaman sa pera at kapangyarihan. Hi Panelo, napasma na yata ang utak mo. Nimpatyo, sobra sigurong daming, ay nako. Wilfredo Pampilon, welcome to the club. Apolinar Tolentino, shout out. Walang dapat na makinig dyan kay Penelo dahil hindi pa nakaranas ng panalo sa politika yan. Kung si Pacquiao nga natalo sa pagka-presidente, si Robin Padilla pa mas sikat si Pacquiao kaysa sa kanya. Ayon sa atin, kay Panelo, batang Duterte si Kimo, alam ni Panelo, kayang-kaya niya. Ewan ko kung di mo malalaman baka may alam si Panelo na hindi natin alam, di ba? Spokesperson yan ni Digong yan di ba? Mali ba na nga kung meron na rin ganun, ikot-ikot, no? Parang meron na rin nga no? Parang tingnan yung tsura. Debrado Lubigo, shout out. Mabiyayang madaling araw ng Sabado, Karox, at sa lahat ng Warriors. Naku po naman, correct ka, Karox. Walang imposible habang ang mga dutay ay buhay pa. No, di ba? Sinasabi ko na Yun nga lang hindi madisbar-disbar imposible na yun samantalang si Gadon dinisbar. Galit na galit si Gadon. Si Attorney Toto Kausing. Diba? Disbar. Pagkatapos, hindi yata ano na ba? Pwede na ba siya tumakbo senador? Mantalang si Kibulog, maski nabaliw. Approve sa Comelec, pwedeng tumakbo. Tangin ng bansa. Gusto ko nang makyat sa heaven Apolinar Tolentino, shout out. Ako yung nag-comment sa vlog mo na mabuti pa, isabatas na, legal na pag magnanakaw sa gobyerno para matapos na at makita natin kung ano ang mangyayari sa mga magnanakaw na yan. At sa palagay ko, sila ang magpapatayan dahil mag-aagawan sila sa pagkontrol sa kaban ng bayan. Ang magnanakaw kasi galit sa kapwa magnanakaw. Yun na nga nangyayari ngayon Apolinar Yun na mismo ang nangyayari ngayon. Diba? Testenko, shout out. Hindi lang sa Parmali nakakuha ng pera ang Duterte, kundi sa inutang na trilyones ni Digong na tayo ang nagbabayad. Kaya matatapang pa mga hayop na yan sa dami ng pera nila. Totoo yan, Testenko. Shout out, friend Shervin Sapeda. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out Chupisa Bunao ulit Kuya, si Sara din, magaling din naman kaya lang sa katarantaduhan at di pala siya abogado, doktor pala. Doktor pala siya, kuya. Magaling sa doktor, magaling dumoktor ng mga dokumento. Bobo. Dahil kung maganda ang pagkakadoktor niya ng dokumento, di sana, hindi di ba?
Hindi siya sana naglagay ng mga Mary Grace Piatos, mga Kokoy Villamin, mga kung ano-anong ano, di ba? Sumagot si David Alvin Mendoza, tumpak po kayo kabayan. Tumpak po kabayan, sabi niya. Hindi, bobo nga eh. Kasi nga, bukong-buko siya ng COA eh. Kaya na itong COA talagang mukhang nasosobrihan din yata itong COA na ito. Oh. Kung wala itong Quadcom, lusot na lahat yan eh. Yan si Sara Duterte. Oo, lahat ng ninakaw niyan, lusot. Kasi small time si Sara, 612.5 million lang. Tala yung tatay niya, bilyon-bilyon na ninakaw eh, di ba? Matapang pa. Federico Mandak, shout out. Appointed kasi ni Digong yan si Garcia ng Comelec. Kung minsan yung pagtanaw ng utang na loob ay nagagamit sa masamang bagay. Kaya ang daming sumasakay pa rin sa kasikatan ni Digong. Ang dami kasing inappoint niyan sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Yun nga po, Federico, hanggang mula sa taas. Oo, mula sa Supreme Court, marami siyang inappoint. Tangin. David Alvin Mendoza ulit ito. Karox, ang plano po talaga ng mga dutae ay guguluhin ang ekonomiya at takbo ng politika sa Pilipinas. At saka po, huwag nyo nang bigyan ng ideya si Sal Panelo na tumakbong presidente ng Pilipinas at baka po magaya sa kanya ang karamihan ng mga Pilipino na magmukhang gutom na tuko. David Alvin Mendoza ulit. Karox, kapag nadisbarya si Sara Jing ng Supreme Court, isa lang ang sasabihin niyan sa mga justices doon. PI ninyo ng lahat dyan. Sigurado pinuesto kayo ng tatay ko tapos dinisbar nyo ako. Walang utang na loob. Diba? Kung si Marcos nga, sinusumbatan niyang siya dapat daw presidente. Diba? Rodelia Alpilor, shout out. Diyos ko po Lord, maawa po kayo. Xerox, nasa tamang pag-iisip ba yan si Butike? Abay, sobrang tanga na mga boboto sa kanya. Dapat wala nang manalong na mga alipor si Digong nyo. Gandang araw po and God bless po. God bless Rodelia Alpilor. Abay, sa dami ng nagugutom. 500 lang, boboto na yan si Panelo. Federico Mandaco. Ang purpose niya si Panelo, pag nakulong si Sara at naghimala ang Diyos na manalong presidente si Kimo, Diyos! Bagay maraming Diyos eh. Di ba, Federico? Wag naman sana ay bibigyan niya ng absolute pardon yang si Sara para yung kay FPJ noon. Kaya tumakbong presidente si FPJ para bigyan ng pardon si Erap. Kaya lang nadaya siya ni Hello Garcia. Diba? Alan Royales, shout out. Watching noise keeping ads. Ang daming ads, sabi niya. Salamat Alan ha. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening Sir Rox. Nakakatawa naman yung sinabi ni Panelo na kung di daw pwede itong si Sara sa susunod na eleksyon para sa pagkapangulo, si Robin daw ang i-endorse nila. Wow ha? Si Robin? Magiging Banana Republic na tayo. Isipin nyo, si Robin magiging pangulo. Ikaw naman, pinakabobong presidente ng buong mundo yan. Ang sarap tumawa, isipin nyo, magiging presidente ang walang alam at utak ipis. Hoy, napanood ko si Orculio kanina, putik yan. Mura mula umpisa hanggang sa huli. Puro PI ang inabot ni Digong eh. Di ba? Elizabeth Iscare ulit to. Kawawa talaga magiging kinabukasan ng mga kabataan ngayon. Totoo yan, Elizabeth, dahil dito sa mga politikong pulpul na ipis ang mga utak. Ano mangyayari sa ating bansa? Dapat mag-isip na dapat ang mga botante ngayon. Isipin dapat ang kinabukasan ng mga ating bansa. Kawawang Pinoy. Paulit-ulit. Yang ibinibigay po sa inyong pera, hindi po galing sa pool politiko yan. Yan po ay pera ng Iwan de la Cruz din yan. Pera nyo rin yan, ha? Huwag ho kayong boto ng boto. Time na.
Maawa ko kayo. Diyos ko. Kaya kung minsan, maiisip mo talagang magkaroon na lang ng martial law. Sana may tumupo na ano. Isang PMAyer na general na talagang may puso para sa mga naghirap sa kanila. Ang taong bayan na nagpaaral sa inyo, hindi naman yung mga politiko na yan, mga PMAyer kayo, oo. Hindi sila nagpaaral sa inyo, diyan kayo naninilbihan. Dapat pag mali na ang inuutos sa inyo, salikwatin nyo na. Eh, problema, anak ng puto, nung panahon ni Digong, puro general, saka kernel lang namunini eh. Hanggang ngayon, sa Sara, La Chica, saka Nolasco. 37 million, 125 million po siya pagka pasa doon sa mga opisyal ng PMAyer pa yata yun, La Chica na yun, puta. Wala sa kanila yung magsilbi sa bayan, magsilbi sa Duterte, yun ang nasa kanila, totoo yan. Mantakin mo yung MTF-LCAC, bilyon ang ibinigay doon. MTF-LCAC na, hindi nga alam ni Sara kung ano meaning nun, puta na. Inimbento lang ni Digong yun para hanggang ngayon, meron pa yun, MTF-LCAC na yun eh. Oo. Yun ang gustong tanggalin ni BP Lenny kung sakaling siya ang nanalo, oo. Braveheart, shout out. Dito sa Korea, Karox, 11 days lang impeach agad ang presidente. Sa Pinas, baka abutin pa ng 11 years. Anya ka ba sa Korea, Braveheart? Malia Leonora Roque, shout out. Hello, Tay. Palay ko, hindi naman takot si Paduano kay Sara. Commander ng Alex Moncayo Brigade yan eh. Kung si Dugong iniutos lang ang pagpatay, ang mga ABB pumapatay ng walang emosyon, mga yan. Oo, ganun ba? Pero kita mo naman, nung nakita ni Digong si Paduano, sabi ni Digong, parang ginago pa si Paduano eh. Takot-takot yan eh. Sabi niya, ginanon ni Digong si Paduano. Takot-takot yan eh, sabi niya eh. Kasi baka i-contempt ako niyan eh. Naggago talaga, ano. Wala halos. Nung nasa kongreso si Digong, wala nakapalag, no? Wala. Halos binaboy ni Digong sa kongreso sa Senado eh. Lamang lang ng isang paligo yung kongreso sa Senado. Oo. Ganon din si Sara. Diba? Ayaw mag-take oath, diba? Oo. Kalat ni Baya, shout out. Hello, happy weekend to you, sabi ni Kalat ni. Kalat ni ulit, Kung gusto ninyong umunlad at mapayapa ang bansang Pilipinas, ay botohin ninyo si paring Robin Padilla sa pagka-presidente sa 2028. Paring Robin laban lang, sabi niya. Kung paring mo rin ba yun? Pagawa tayong tarpulin, ha? Tagitag yung buhay Panelo. Good evening, Kasani, sabi ni Kalat niyo. Laban lang, Kasani. Laban lang. Huwag kang umatras. God bless your family. God bless Kalat niya. Michelle Edwin, shout out my friend. George Ala, shout out. Tao ni Duterte yan, si Anjan. George Ala ulit. Kumulekta. Yun ang salapi, hindi Comelec eh. Bernadette Aligarbes, shout out. Hello, good evening. Listening. Go lang. Sabi niya. Elizabeth Iscari ulit. Si Rox, nagtataka talaga ako kung bakit naging number 1 niya si Robin. Ang akala siguro ni Panelo na porket naging number 1 siya ay sa Senado nung nakaraang eleksyon, pwede na din itong maging presidente. Ngayon alam na ng mga Pinoy na wala pa lang itong silbi dyan sa Senado. Iboboto pa din siya, not unless totoong may bobotante. Maraming bobotante, Elizabeth ka naman. Tsaka yung baka makana na naman yung makina ng vote counting machine. Putang na, patay tayo dyan. Shout out, Ted. Basta tanga, number 1. Basta Panelo, bobo. Ay, Ted.
Edmundo Cheng, shout out Para tumino ang eleksyon sa darating na 2025, ngayon pa lang sibakin na si Garcia at ibitin ng patiwarik. Siya ang naglalagay ng masamang politiko sa bansa. Ay, nako. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Edmundo Cheng ulit Yang hayop na si Digong, kung ano sama ng pagmumukha niya, ganon din ang ginawa niyang kasamaan sa bansa. Buhay pa si Digong, inaanay na at binubukbok na ang pagmumuka. Papakita ko sa inyo. Mamaya pakita ko. Babasahin ko lang itong Edmundo Cheng ulit Si Sarang Kawatan ay hindi abogada. Yan ay napakabobo mula nang nag-aral yan, gagang yan, ay lagi nasa ropor yan, tabi pa ng basurahan. At ang mga Duterte nabubuhay sa mga lagayan at pagnanakaw para umasenso lang. At mag-alaga ng mga rebelde. Diba? Kita mo yung mga kasama ni Motabato? Mga rebel returnees. Tapos may private army si Digong. About that squad. Namin naman yan. Meron. Hindi ko nga alam kung ano yung ni Kibuloy. Baka yun din yun yung Angel of Death ni Kibuloy. Baka yun na yun Rigid ang training Pinakita ni Arlen Stone kung paano talaga mag-training sila. Talo pa yung military training Umagapang sa putik. Grabe At ang nagte-train sa kanila, talagang mga militar. Johnny Bigud, shout out, gandang gabi Karoke. Tama yung sabi ni Panelo. Malakas si Robin Padilla para pumalit kay Sara. Malakas talaga. Malakas makaasar. Ted ulit Pag si Kimo ang naging presidente ng Pilipinas, sa kauna-unahang pagkakataon sa buong mundo, ay magkakaroon ng isang bansang tanga. Magkakaroon ng isang bansang tanga ang presidente at si Panelo ang magiging presidential advisor. Siguro mangyayari ito pag naging opposite ang engot ng mundo. Pag naging opposite ang ikot ng mundo sa araw. Laking engot ni Panelo. Johnny Bigod ulit Tsaka si Kimo, number 1 sa lahat. Number 1 sa babaero, number 1 sa forma, number 1 sa yabang, number 1 sa panunuklay ng bigote. Number 1 talaga. Number 1 din lumalakas lumamon. Sami AJ, shout out Karox. Anak ng puta kung sinong tinitira maging tatakbo sa Pangulo bansang basa ang pagkatao. Shit. Yun nga uso ngayon sa amin, basang-basa. Joel Molina, shout out. Kapag si Robin ang kandidato sa 2028, kakayanin kaya makipag-debate sa mga katunggali? Bakit? Si Sara, naging 32 million daw nakakuha niyan. Hindi nga nakipag-debate yan. Diba? Buti pa si BBM pumunta sa SMMI na nakipag-debate siya. Wala yata siyang ka-debate, sila mag-isa yata. Meron bang ka-debate si Tedo, tama ka, Roque. Nung panahon ng matandang Marcos, siya lang ang magnanakaw. Diba? Ngayon halos lahat nagnanakaw. At ang milyones na ninanakaw ay mahina. Ang totoo, sila lang ang ipinangungutang ng gobyerno para may manakaw lang. Nagreklamo pa dahil milyones lang ang nasisikwat. Kaya naman ang gobyerno, trilyones ang inuutang dahil nagrereklamo sila na milyones lang ang nasisikwat dahil bilyones ayon kay Pusit. Totoo yan, Ted. Liit-liit nga lang naman nung milyon lang yung iba bilyon-bilyon na nanakaw Sami AJ, shout out Karox. Napanood ba yung kung paano ang pag-execute ng mga general at taong gobyerno sa Syria? Yun, napanood nga. Palagi ko, tao lang ang tanging makakasugpo sa kaguluhan ng politika, people power na, kilos na mga kababayan before it's too late. Yun!
Yun talaga gusto kong sabihin nun sa AJ eh. Huwag nyo nang intayin pa. Oo, talagang palagi ko tama ka tayo sa amin. Dapat talaga people power na. Pero dapat nga, sabi nga ni Secretary Llamas, dispatchayin muna itong Duterte. Oo. Dahil paano yan, may mga alaga pa rin mga patay gutom na militar yan, na pagka nag-people power, hahalo yung mga hindot na yan. O, sino pa babagsakin? Si Bongbong. Diba? Ganun yun. O, sino ipapalit mo? Yung Sara. Di lalong nagkaleche-leche. Kaya yung people power sa amin, AJ, pag na-dispatch na si itong Duterte, baka po pwedeng dumating yon sa sakali. Diba? Sa ngayon, hindi pwede talaga. People powerin mo to si Bongbong. Sino iupo mo? Sara. Di lalong nagkaindot-indot na. Diba? Sa amin. El Mundo Chengo ito. Ang pamilyang Duterte ay mga ganid at swapang sa lahat ng bagay. Kahit isang lana ang makaluluwa kay Satanas. Sabi mo pa. Di na nga sila naniniwala sa Diyos eh. Minumura nga lang nila Diyos eh. No, saka si Sara, alam niya na, siya magiging presidente ng impyerno. So, puta na ano kaya. Edmundo Cheng ulit to. Sa mga ginawa nila ang mga pandaraya sa nakaraang eleksyon, ngayon pareho na silang nakakarma sa mga pandaraya nila. Marunong talaga ang Panginoon Diyos. Eh kaya nga siya Diyos eh. Diba? Kaya itong bobong si Kibulog, o yan, nagdiyos-diyosan ng gago, ayun, nakakulong animal. Pero alam mo mga pre na, hanggang kaya inintay ko kakanta yan eh. Oo. Kakanta yan. Oo. Lalo na pag pinasok na doon sa, sinama na talaga sa mga ano. Sa ngayon, nakabukod pa sila, pero 37 sila. Di yata dinadalaw nung ano mo, Gibulog Dapat kumanta ka na, hindi ka dinadalaw nung best friend mo. Ginawa mo pa nun siya, binigay mo sa kanya lahat, di ba? Siya na ang ginawa mong administrador ng lahat ng pati mga babae. Nanginang yan. Kalanit. Taga. Kung si paring Sal Panelo ay taga Pasay, ay boboton ko siya kung tatakbo siya pagka-presidente. Pero kung hindi, ay di bali na. Shout out sa lahat ng taga Pasay. Mabuhay kayong lahat. Taga-Pasay ka ba, friend? Benjamin. Shout out. Panelo for President. Harry Roque for Vice President. O, yun. Patok yan. Shelly Jaser, shout out Alam naman po natin, Karox, yan si Panelo, na isanlanan niya ang kanyang kaluluwa kay Gibbs. Kaya wala tayong maasahan dyan. Kampo niya ni Digong at Gibbs. At yan si Doc Sara, hindi rin ako naniniwala na nakatapos yan bilang attorney. Kasi halata naman, lalo na mga interview niya, may something. Gandang gabi po sa inyo lahat. Blessed Sunday po. Blessed Sunday, Shirley Jaser. Jane Labay na, my friend, shout out Sandra Daisy Pwedeng mangyari na presidente si Padilla dahil sa makina ng COMELEC. Deserve natin dahil hindi natin pinaglalaban ang manual counting. Diba? Cassandra Daisy ulit. Disqualified si Toto Cosing sa COMELEC. Nasa Supreme Court ng kaso. Kaya nga, disqualify siya, diba? Disqualify ba o tiniklarang nuisance candidate? Putang. Tapos si Kibulog, putay na. Ay, putang yun. Reynaldo Gonzalez, shout out. Magandang hanap buhay ngayon, Xerox. No. Magandang hanap buhay ngayon, Xerox. Magpakatanga ka lang kung matalino ka para kumita ka. Gaya niyang si Panelo at Roque. Pero si Urculio, mura content. Tapos unboxing. Severi, welcome to the club. Grabe ka, Pomelo. Tapos na ang kamandag ng lahi ni Digong. Di ka pa ba nabahala? Bumigay pa si Sara. Bawi ng
bawi ng panahon, inililis na kami sa kamandag ni Digong, o, di ba? Mission accomplished na. Tingin ito si Baste, o. Mayor Baste Duterte, dumalo sa food festival sa Rizal Park. Masdan nyo ho yung mga tao sa likod nito, ha. Talagang kala mo may mga palinga-linga, o. Tsura, ha. Picture. Ayan, o. Tignan nyo yung dalawang tao na sa likod, o. Ayan, o. Tignan nyo, o. O. Iba pa yung nakapaikot dyan, ha. O. Ayan, o. Tanga na, super sikat, no, mga friend. Marami hong nagkalat ng ganito, mga friend, sa TikTok. Oh, ito ang kanta nito. Delikado na naman ako. Talagang delikado kayo pag ito nakaupo. Pero palagi ko hindi naaabot. Pag dumabot pa ito na eleksyon sa 2028 at hindi ito na-impeach, puta. Ewan ko. Ayan, oh. Ang tagal naman ng 2028. Gusto ko na ng bagong pangulo. Ito nakalagay rito. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan siya. Oh, ayan siya. Kaway-kaway siya. Oh. Ganyan lang siya. Oh, ayan. Oh, ayan siya. Oh. Nag-bus pa yan. Sumakay pa ng bus. Oh, ayan, nakasakay siya sa tangke dyan. Oh, ayan, tsura, oh. Oh, ngiti-ngiti. Oh. Oh, kita mo. Oh. Atay tayo dyan. Ayan siya, oh. Ano kaya sinasabi? Ano kayang, Pero palagi ko pinapanood ni First Lady dito, eh. Lisa. Masulasok siguro siya dyan, oh. Lalo pag nagpapa-interview sa media. Brother Eliasio, shout out. Boyong kong balong. Hanggang bukas po muli, mga boss. Oh. Yung pa rin ang tanong. Saan papunta ang bansang Pilipinas? Ay, may tanong ako. No? Kung sakaling bukas sa eleksyon, mga pre. Ito. At ang magkalaban sa pagka-presidente si Martin Romualdez at saka ito si Sara. Total, matasuntok sa buwan lang itong tanong natin, no, mga friend. Dahil nag-aaway ito, eh. Parehas nag-aaway ito, eh. Tambalos-los nga tawag nito si Sara Duterte kay Martin Romualdez, eh. At sinasabi ni Sara Duterte na hindi ka mananalong presidente. Ganito, ganun. Marami sinasabi ito si Sara Duterte kay Martin, di ba? Samantalang si Martin Romualdez, wala naman sinasabi sa kanya, di ba? Pero siya talagang, kung insultuin niya si Martin Romualdez, di ba? Swerte lang kayo, eh. Hindi kayo naanuhan talaga, eh. Hindi kayo nadiinan, eh. Oo, talagang nakapangurakot kayo ng todo, eh. Sino kayo kay Martin Romualdez? Kumpara sa yaman. Romualdez na yan, wala pang Duterte. Tama sabi nung kabuti pa lang kayo, Romualdez na yan. Romualdez yata si Imelda, di ba? Talagang 20 taon yan, eh. Tsaka yung anak ni Romualdez, alam nyo, mga friend. Hinahanap ko lang yun, eh. Yung lalaki. Nasa prestigyosong eskwelahan sa ibang bansa, oo. Talino. Sunod din ng layaw. Tsaka mukhang yung anak ni Martin Romualdez, tag dito. Karespeto ang itsura. Oo. Hindi kagaya nito. Daming tato. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli. Ay, nako. Pilipinas. Buti pa yung South Korea, di ba? Pero yung grabe sa Syria, putis.
50 years pala na napailalim sila sa rehimen na yun, oo. Ngayon, nakalaya rin sila sa wakas, oo. Tayo pa ba natin yan? Oo. Diba mga friend? God bless.